Ito po kayo mga kababayan, ako po si Richard at kasama ko si Ako naman ay ang inyong lingkod, si Jonah. at muli po nating tayo'y mag-usap-usap tungkol sa usaping Messianic. So kumusta ka ngayon, Brother Jonah? Ay, okay. Alam mo, ang buhay natin ay maraming challenges. Kaya nandito tayo, tinutuloy natin ang ang tawag ng Panginoon sa atin na kahit anong mangyari, tayo magsasalita tungkol sa Kanya at tanging sa Kanya lamang. Yun, no. Nagustuhan ko nga actually yung ano mo. Nakita ko yung isang posting mo patungkol sa mga kulto. Yung Maganda yung maganda yung ano mo ron mga patunay mo ron eh. Ano nga bang kulto? yun nga ang isang nangyari dyan? isang anong nga riyan. Teka muna, hanapin natin muna yung kasi, definition ng kulto. Ito actually meron ako rito. Alam ko, Origin niya Latin cultus. kultus. Ang ibig sabihin worship. Naalala ko yung lecture mo na yan na kaya lang hindi ko Meron nabuksan tayo dahil. what is a cult? Ito yung matagal nung yan, araw. matagal na yan. na ito. Mga 2014 pa ito Hindi, nung araw, tinatawag ka agad tayong as Messianic, kulto. Kulto agad. Kulto ka agad. Samantalang, paano mo tatawakin ng isang kulto na ang sinusunod mo lamang ang sinasabi ng Biblia Yan ang tungkol sa sinabi natin nung una. Ano ang ano ba ang 7 feasts of the Lord? Passover, yung Feast Pascua, of the Unleavened Bread, Feast of First Unleavened Fruit, Bread, First Fruit. Shavuot or the Pentecost, tapos Yom Teruah, Yung Feast of Trumpet, yung Feast Yom of Teruah, Trumpet, yung Feast of Trumpet, at saka yung Yom Kippur, Yom Kippur, at saka yung Day Feast of Atonement, Tabernacle. yung Yom Kippur, Day of Atonement, right? Saka yung Feast of Tabernacle. Yun sa mga kautusan niya Leviticus 23 lahat yun. Leviticus 23. At Yan, meron tayong tinatawag na kosher food o clean food. Sa Leviticus 11. 11 naman yun. Na yung tinatawag mo hindi ka dapat kumain ng baboy, hindi ka dapat kumain ng mga shrimps o yung ano man tawag sa yung hipon at saka yung mga sumpo, mga ganon. Masasarap, paborito ko dati yan Kaya lang nagkasakit tuloy ako dahil sa ganon Yung sa katotohanan lamang, ito ang tinatawag lang garbage eater of the seas. Garbage eater. Yun, kagaya na sa isang portion ng Lake Ontario, nilalagay nila mga mussels kasi yun ang tagalinis. Tagalinis ng tubig Naalala ko sa Manila Bay nung araw, nung nasa corridor kami. Maraming mga tulya kumuha Kumuha sila kung saan marumi, andun sila marami. Maraming alimango rin doon, nakukuha sila. Tsaka yung pang-trap nila sa sa mga alimango, yung mga bulok-bulok. Bulok-bulok. Hindi, sa San Francisco naman, ang ginagamit lang pang-trap, yung chicken. Nakukuha malalaking naman. Kaya nilalagay nila. Siyempre, ako naman, di naman makakain ng alimango dahil allergic ako. Allergic ka, mabuti na lang, allergic ka pala. Allergic ka. At yung nga, Ako, paborito ko yan nung araw Hindi, ako naman, napakain ako ng baboy nung araw. Yun naman ang isang problema. Hanggang ngayon, yun pala, marami kang makukuha ang kapansanan. Yun. Sa katawan na hindi natin sa totoo lamang lahat ng kapansanan na nangyayari sa buong mundo ay dahil sa yung mga violations mga sakit. Violations natin tungkol sa batas niya na tungkol sa pagkain. Sinasabi niya, wag mong kainin, ginawa mo. Actually, meron akong experience na ganyan. May kausap ako, sabi nung kausap ko, so, Messianic ka na pala. So, hindi ka na kumakain ng mga baboy, mga crabs, mga seafoods, ganon. Tapos sabi ko, hindi na kasi sa Leviticus 11, sabi niya. Ako rin, sabi niya. Hindi na rin ako kumakain ng baboy, ng mga crab, alimango, alimasag, sabi niya. Kasi, sabi ng doktor ko dahil mataas na daw yung cholesterol niya, uric acid niya, ganyan pinagbawal. Ngayon sabi ko sa kanya, kaya nga kung sinunod mo sana, kasi Kristiyano ito actually, pastor pa nga sabi ko sana, kapatid, iniwasan mo yan noon. Kung sinunod mo lang yung Leviticus, kung sinusunod lang natin ang Leviticus 23, sa Deuteronomy 14. Walang sakit Walang mangyayari sa iyong katawan Tapos ang sabi niya naman sa akin, pero all foods are clean. Biniro ko siya ngayon. Sabi ko naman sa kanya, pabiro lang naman. Pero medyo may tama ng konti. Sabi ko, pag sinabi ng Biblia,
na Leviticus 11 tsaka Deuteronomy 14, ayaw maniwala. Pero pag doktor nagsabi, naniniwala ka. Sino ba talaga ang mas malakas sa'yo? Doktor o Biblia? So, biro lang naman, pero may patama din. Pero actually, sa katotohanan lamang, yung sinasabi ng all foods clean, insertion yan sa loob ng libro. In-insert sa Book of Mark. Pero hindi part ng libro yun eh. Hindi kasama yun sa libro eh. Pero sinulat eh. Ang problema kasi doon, food ang pinag-uusapan. Oo. Hindi naman sinabing all living beings are clean. Hindi naman lahat malinis na eh. So, di sana pati ipis, no. Actually yung isang kapatiran natin na Messianic din. Sinabihan siya ng kulto ka na kasi hindi ka na kumakain ng baboy, hindi ka na kumakain ng mga crabs, ganun. Sabi niya, lahat gawa ng Diyos yan, dapat pasalamatan mo. Ang sagot naman niya, di ibig sabihin, pwede ka na rin kumain ng ipis. Kasi, gawa rin naman ng Panginoon niya. Lahat ng gumagapang sa parang ganito yan, ground. Parang ganito yan, Brother John. Pag pumunta ka sa all you can eat, lahat doon pagkain. Of course, kung maayos na pagkain. Hindi naman sinabing lahat ng ando doon sa na yon, pati yung mga tsinelas, yung mga bulok kakainin mo. Kung ano lang yung pagkain. Kay all foods. Yung pagkain, malinis. Pero pag hindi siya pagkain, hindi naman pagkain ng baboy. Sabi ng Biblia, hindi naman siya pagkain. At saka galit ang Panginoon tungkol dyan. Kung babasahin mo Isaiah 66, 4 and 66:17. Doon siya nagagalit. Pag kinakain mo yung baboy, nagagalit siya ron. Yun ang ang kumbaga sa galit niya. Ano yan? Isaiah 66:17. Isaiah 66:17. At meron pa 66:4 ata ang isa ron na Ngayon, actually, yung isang kapatiran natin, medyo masama nga loob, nagsabi siya sa akin ilang araw na nakakaraan. Dahil sinabihan siya ng mga kamag-anak niya na kulto na raw siya kasi maliban sa hindi siya kumakain ng baboy at itong mga shrimp na ganito, mga hipon and all, dahil nagsisimba raw siya ng Shabbat. Hindi na daw linggo. Katulad ng napag-usapan natin noong nakaraan, na sabi, ang biblical precept na tinuturo, o at least yung tinuturo ng mga pastor, sabi nila, never mind ang sinasabi nila, we can worship God daw any day. Bakit nagiging kulto ka kung magwo-worship ka on the Shabbat na nakalagay sa Biblia? Hindi ko maintindihan. Ano masasabi mo dyan? Kasi ang sinasabi ang tunay lang po, mga kaibigan, ang nasa Biblia ay doon ka sa ikapitong araw na tinatawag. Pero ang ikapitong araw na ito, yun ay ikapitong araw ng Hebreo. Hindi yung ikapitong araw ng gusto mo. Ng gusto ng tao. Maski sa kalendaryo natin, ang pampitong araw, Sabado pa din eh. Sabado. Pero ang linggo sa unang araw lagi. Pero dito nagkakamali lahat ng tao eh. Ang pananaw ng isang Hebreo, ang ikapitong araw niya ay nagsisimula sa Friday, Friday sunset, Biyernes ng alas 6 o alas 7. Yung paglubog ng araw. Ang magtatapos ang ikapitong araw sa Sabado ng bago lumubog ang araw. Yun ang ikapitong araw. Ang pananaw ng Griego at ang pananaw ngayon ng buong mundo, ang ikapitong araw ay yung nagsisimula sa hating gabi ng Biyernes at matatapos ng hating gabi ng Sabado. Yun ang malaking pagkakaiba. So parang nasa pagitan. Nasa pagitan. Ngayon, maalala ko yung sinabi mo sa akin na nagsimula ang Kristiyano sa madilim. At magtatapos siya sa madilim. So nangyari kasi hating gabi hanggang hating gabi. So ang sila ay nagsimula ang buhay kasi ang araw natin parang buhay din natin yan eh. Simula sila ng hating gabi na kung saan kadiliman. Tapos nakita nila liwanag dahil dumating ang Panginoon. Ang Biblia na maraming gumanda ang mundo, nakilala niya ang liwanag. Ngayon, pero sila dahil ang araw nila ay hating gabi hanggang hating gabi, natatapos pa rin sa hating gabi. Sa kadiliman. Sa kadiliman. Hindi katulad ng sa Hebreo, simula ng kadiliman, dumating ang liwanag at natapos sa liwanag. Natapos ang araw
sa liwanag o natapos ang buhay nila sa At liwanag. iyon, at sinasabi niya, yun walang katapusan yun eh. Walang katapusan na batas sa kanya. Parang ano yan eh. Hindi ito matatapos. At ito, kung titingnan niyo ang Isaiah 66:23 at saka 24, ito ay mangyayari sa bagong langit at bagong mundo. Bagong mundo. Pero itong bagong 22-23. Isaiah 66:22-23. Pero sa atin, yun ay pagkatapos ng millennial period. Yan, sa akin opinion lang. Yan, No? Pero ganun pa rin sa millennial period So parang ano yan parang yung physical na sinyales sa spiritual na katotohanan. Kaya nga isang tanong sa mga pastor, okay, ito. Ano ba ang Christmas? Yan. Ano ba ang Sunday? Masabi natin yung Christmas. Kasi ganito, yung kapatiran natin na yun, inaaskosan nga siya. Hindi na siya kumakain ng baboy, yun ang una. No? Sa mga ibang mga pagkain, mga kinakain nung araw. No? Kaya kulto na raw siya. Sausage. Naalala ko sabi niya, mga pero, sausage. Pero ang sabi naman, may freedom, mayroon daw tayong freedom na kalayaan na kumain kahit ano. Di kung pipiliin natin na hindi kumain, bakit tayo inaakusahan kung libre na pala kung anong gusto mong gawin, right? Pangalawa, inaakusahan siya na kulto daw siya dahil sa ang araw ng pagsamba niya Sabado o Shabbat, hindi na yung Linggo. Sabi na pwede naman tayo magsamba ng kahit anong araw, sabi ng ano. Kaya nga nung naalala mo nung tayo'y Baptist meron tayong Wednesday prayer meeting. Meron tayong Biyernes na Friday fellowship. Kung Thursday, may Saturday din tayo. May Sunday na. So, ibig sabihin, wala naman nag-aakusa na gano'n. Bakit pag ito, sinunod mo yung Biblia, meron ka ng tatak kagad na kulto. Tapos, maliban pa ron, dahil nabanggit mo nga ang Christmas, sabi niya, kulto ka talaga kasi hindi ka na nagsa-celebrate ng Christmas. Tsaka ng Easter. Ang problema ganito, ako Baptist ako, conservative, ewan ko, ano ka ba, Southern Bap, ano ka ba? Ako hindi ko rin. Hindi mo na alam kung ano na, basta Baptist lang ha. Baptist lang Kasi sa mga ibang conservative Bap, mga Bible Bap, gano'n. Mga Bible Bap, mga conservative, fundamental, Baptist ito, no? Ano nga tanong, ano ba fundamental? Anyway, go ahead. Hindi sila nag-observe ng Christmas. Hindi sila nag-observe ng Christmas. Alam ng mga nakikinig sa atin, Bible Bap, conservative, yung Bethany. Actually, in 1836 sa Amerika, binawal talaga ang ng Christmas. 1836. Ngayon, ewan ko bakit nabalik eh. Pero yun nga, hindi sila nagse-celebrate ng Pasko hanggang ngayon. Hindi sila nag-aano ng Easter. Hindi sila nagse-celebrate. Pero ba't hindi sila kulto? Tayo kulto. O ba't ganun? Parang bias yata. Parang ganun. Kung susundin ko ang Biblia, literally, ang Biblia. Kasi ang sinasabi ng mga Baptist, ang kautusan ng Diyos ay walang mali. Walang mali, tsaka hindi nagbabago. Hindi siya nagsisinungaling. Okay, susundin ko ito. Tapos, ngayon, hindi ko susundin ng Christmas, New Year, kasi hindi nakalagay sa Biblia. Wala naman sa Biblia. Di ba madalas wala ang Easter, wala naman. Sabihin mo nga sa akin. Madalas nila sinasabi, kapag wala sa Biblia, huwag natin gawin. Kaya nga. Bakit wala sa Biblia? May tatawagin mo akong kulto. Yun ang problema. Hindi naman ako. Sila. May problema. Kung ito naman, mga kaibigan, kung susundin ko yung tawag mo na Christmas, susundin ko yung New Year, susundin ko yung Easter. Yung New Year nga pala. Ngayon, hindi na ako kulto. Birthday ni Janus yan eh. Birthday ni Janus. Ano yun eh? Pagan rites yun eh. Pagan rites. Yung Valentine, which is a child sacrifice orgy in a sense. Saka ano yan, dyan nagkakaroon ng orgy. So anyway, ang puntos dito ay ganito. Kung ako ginagawa ko ang mga kautusan ng Panginoon na nasusulat sa Biblia, na dala-dala. Leviticus 23, Leviticus 11. Bakit ka magagalit? Di ba dapat matutuwa ka dahil dapat matutuwa sila? Dapat kasi sinusunod natin ang batas. Sinusunod natin yung Biblia. Ang sinasabi ng Biblia. Kung ano yung nasa Biblia. Tapos wala naman tayong ginagawa sa kanila. Gusto nilang gawin. Hindi naman natin sila pinipili. Bahala kayo. Pero hindi natin sila tinatawag na kulto. Pero bakit tayo tinatawag na kulto? Pero ano nga ba talagang kulto? Ito, mabalik tayo sa usapan natin. Ito, meron akong kodigo penal dito eh. Ito,
yun nga, galing sa Latin ito daw na kultus, no? Worship, ano? Ngayon, itong si Dr. Janja Lalich, no? Saka si Michael Langaun, PhD sila pareho ng theology, cults, sila na expert sila ng mga kulto. Ano, pati itong organization na ICSA, no? International Cultic Studies Association, no? Okay. Ito yung kanilang definition. Ito yung parang guide of guide Bible, nila. Bible nung ano. Sino ba ang mga kulto? Kasi dapat tatawagin ng isang grupo, kulto ka. Sila naman tatawagin din, kulto ka. So ngayon ginawa nila, you know what? I-define natin 'yan. I-define natin. Teka muna. Bagong basahin ito, okay. Ang pananaw natin ito. Okay. Malakay 3:6. Malakay 3:6. I do not change. Hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago. Numbers 23:19. Oo. Diba? Hindi siya nagsasalita ng kasinungalingan. Yan. Ano ba? Proverbs 36. Halos pareho lang. Kasi ang final nung sinasabi ng Ecclesiastes, fear God and keep His commandments. Sa kasi sa Hebreo, sabi niya, si Jesus ay di nagbabago noon, ngayon, at magpakailanpaman. So hindi siya nagbabago. Ang tanong nga, bakit kailan bakit nung yesterday? Ba't sinabi mong yesterday? Nung araw. Saan nagsimula yun? So ibig sabihin, ginagawa niya noon, nung araw? Nung araw pa, ngayon, nung araw? At sa mga darating pang panahon. Kasi sinasabi sa Revelation 3, siyang, Revelation, siya ang witness ng creation. Ng creation. Yan, so so doon nagsimula. Yan. Pero paano mong ilalagay ang si Jesucristo o si Yeshua sa parte ng nakaraan? Kung i-confine mo siya sa time, space, and matter na tinatawag, dapat hindi siya kasama ron. Hindi mo siya mailalagay doon. Kasi, yun nga katulad ng napag-usapan natin nung nakaraang diskusyon natin, na kung si Moses, binigyan ng batas, binigay sa kanyang batas, around mga 3,500 or 1,500 of BCE. 1,500 BCE. No? So, ibig sabihin, 1,500 bago dumating si Panginoong Yeshua. 1,500, tapos dumating si Yeshua. Sinasabi nila, binago. From panahon ni Yeshua hanggang panahon natin, 2,000 years na. Baka nagbago na din. Kasi, nagbago nga eh. Di ba? Yun ang nakakatakot ngayon. Baka hindi natin alam, nagbago na pala. Pero hindi maaaring magbago eh. Kasi ang problema kasi nang nangyari sa translation ng Bible, you have the Hebrew Bible, then it was translated to Septuagint, then it was translated to English. Ang mangyayari niyan, yung kultura ng Hebreo, parang nababawasan pag nilipat mo sa Septuagint. Mas lalo nabawasan pagpunta ng English na. Nag-iba na. Nawala. Kagaya ng kultura natin, tayo Pilipino. Ibang, hindi mo pwedeng i-apply ang kultura sa Biblia. Ang isang malaking bagay diyan actually yung sa pagsabi nila na sila ay nagpilas ng tinapay. Nagpilas ng tinapay. Sa ating mga Pilipino, tayo'y kanin. So, ang tingin natin, communion ito. Holy communion ito. Pero, sa mga Hudyo, kumain lang sila ng hindi na sila nagkakanin. Break bread lang. Break bread lang sila. Pero dinner, pala yun? Naghahaponan lang. Idiom para sa... Naghahaponan. Hindi nga idiom yun. Talagang naghahaponan sila. Parang sinabi natin, sila'y nagsandok ng kanin. Hindi naman sila Pilipino kasi. So, ang isip natin, communion yun. Kung Italia naman, sila, pasta. Ang problema, ang kultura, ang pinag-uusapan, libro ito ng mga Hudyo, ang tinapay sila eh. So, at saka ang perspective na ina-apply natin kagad, yung pananaw natin, hindi yung pananaw ng kailangan baligtarin natin para para matunghayan natin ang tunay na kahulugan ng Hebreo. Kaya nga nangyayari, dahil ang mga kapatiran nating mga Kristiyano, hindi naman lahat, pero maraming medyo masyadong talaga naninira, na tayo daw kulto. Pero ano ba kulto? Ayon sa sa International Cultic Studies Association, Sabi dito, ang mga kulto raw ay naka-focus sa leader nila.
Yung may leader sila na talagang kailangan. Veneration of a person. Parang inaano nila yung leader nila. Yun ang superstar. At saka yun ang object of devotion na tinatawag nila. Tayo pa yung alipin eh. Tayo yung utusan. Ganun naman talaga. Okay lang naman. Kasi ang servanthood is different eh. Yan ang isang tanong ko eh. Ano ba talaga ang servanthood? You have to, kasi si Yeshua mismo, although na mataas ang na kanyang napag-aralan bilang nung siya nandito. Siya nag-aral talaga. Siya maski na Diyos siya, pero he underwent what everybody was nag-aral talaga siya. Nag-aral sila kasi yun ang kultura nila. Ngayon ito, pangalawang maliban sa ang leader nila, ang pinuno nila ay halos sambahin na nila. Talagang pag hindi sinabi ni pastor, hindi totoo. Malupit yan. Hindi kailangan sabihin ko gospel truth. Sabihin ko muna kay pastor yan. Pag ibang opinion ni pastor, ay iba na lang. Problema ngayon yan. Problema yan. Pangalawa, ang kanilang goal magdala ng bagong miyembro. Ganyan nung nasa Campus Crusade ako. Sorry pero naging miyembro rin ako ron. Isa sa mga goal namin ay laging magdala ng tao. Kaya medyo ayoko naman sabihin na kulto ang Campus Crusade kasi galing din ako ron Pero medyo nalalapit na sila ron sa ganun dahil ang goal ay magdala ng maraming tao. Parang kailangan may bago kang recruit laging kailangan miyembro. Maraming organisasyon ganun, gusto paramihan eh. Sad to say, pero sila mismo nag-define ito eh. Pangatlo, ang grupo daw na ito masyadong abala sa kukuha ng pera. Laging tithes and offerings. Yan nga ang isang, buti na banggit mo yan. Kasi buti na lang nabanggit mo yan. Kasi importante ito eh. Sinasabi rito sa Matthew o kaya Matthew 10, 7 and 8. Mateo. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Ito ang importante ngayon. Freely you have received, freely given. So more on magbibigay. Rather than tatanggap. Ito ang ginawa naman. Kailangan bumili ka ng handkerchief o kaya ito bumili ka ng kung ano-ano yan. Problema. O libro. Merong magbibigay ng blessing. Naku, napakalaki. So, tayo dito, hindi tayo nanghihingi ng pera. Actually, hindi nga tayo nagpipreach ng Hindi naman sa hindi tayo tumatanggap ng may mga operational expenses. Pero ginagawa ng paraan ni Lord sa dami ng pwede nating iturong mga katutusan ng Panginoon. Yung pinag-uusapan nga natin, parsya, and all, wala na tayo halos time na magturo tungkol sa mga tithes and offerings. Kasi naalala ko noon. At saka mistake, misunderstood yan tithes na yan. Walang galang na ako. Nung araw, naging rin ako dyan eh. Kasi halos naririnig ko nung nasa simbahan. Halos every week. Every Sunday. Linggo-linggo na lang lagi na lang tithes and offerings. Either pasaring or I know may mga gastusin din, pero minsan kung magfo-focus doon, meron pa nga isang narinig sabi niya, meron dito na isang tao, sabi doon sa malaking simbahan, na magbibigay ng 10,000 at yung 10,000 dollars at yung 10,000 na yan ay 100 times dodoblehin ng Panginoon. May nagbigay nga. So, grabe, So, ang laki, 10,000 kagad, isang lang, Anyway, tingnan natin to. Isa sa mga karakteristik ng mga kulto ayon sa ICSA, hindi ka pwedeng magtanong. Hindi ka pwedeng magduda at hindi ka pwedeng kumontra. Yan po ang isang bagay na matutunghayan na ginagawa po namin. Kung we encourage na ang tao tumawag sa amin o mag-email kung anong katanungan at yun ay sasagutin namin. So pwedeng kumontra. Pwedeng sagutin, pwedeng i-research. Kaya ang ginagawa natin Brother John, pinapadala natin yung katuruan. Tapos open. Wala. Naka-live streaming tayo. Meron tayong PDF presentation. Magtanong kayo. Meron Bereans tayo. Bereans meeting pwedeng tayo. magtanong, pwedeng kumontra. Meeting na yan. Pwedeng kumontra, pwede tayo. May mga ilang issue, mga theological na magkaiba tayo. Di ba? Pero natural yun kasi ang setting po namin, tinatawag namin synagogue o synagogue. Yun ang setting ho ng Kasi yun ang unang
Oo. Yun ang unang setting ng araw eh. Yan ang setting. Oo. So actually sa James 2:2 nakalagay doon eh. Oo. If a man comes to your synagogue, Or pero translate nila na assembly. Oo. Ang nakakatuwa dito ay ganito eh. Yung word, yung Greek word na synagogue, Oo. 22 times na Sinabi sa New na. Testament translate na synagogue. Pagdating sa James 2:2, yung Pinalitan na. synagogue pinalitan ng assembly. Kasi ayaw nilang ilagay na synagogue. So Oo. parang pag pinalabas doon si James, sabi niya, if a man, kung kapag ang isang tao ay pumunta sa inyong synagogue, tapos siya ay mahirap, huwag mo siyang apihin. Parang Oo. gano'n, no? So, ang point dito, synagogue. Oo. Pero at the same time, tinatawag din ito na shul. Napag-usapan na natin Oo. to na At saka dito tayo natututo. Oo. Galing dyan yung school eh. School eh. Oo, At saka yan. at the same time, ang tawag nung araw sa assembly nila, James, Oo. ang tawag nung araw sa kanila the way. Oh, the way. The way. Haderek. Oo. Haderek, kay Kay Paul yan. Kay Paul. Oo. Yung At mga ang tawag kay Hellenistic James, Jew. Nazarene. Kasi Nazarene, oo. galing sila sa Because Yeshua the Nazarene. the Nazarene. Oo, Doon yan. sila nanggaling. Kaya Nazarene sect. dalawa silang Oo. grupo. Na iisa lang. Pero Isang grupo sekto ng Messianic Judaism yun. Under sila, ang Haderek is under ng Nazarene. Kaya Nazarene. nagre-report sila sa Council of Jerusalem eh. Kaya nga. Kay kaya- James eh. Yan ang Oo. isang yan ang isang mga maling maling Oo. na hindi na naisiwalat sa ating Oo. na bilang Baptist nung araw eh. Oo. Tapos, ito pa, yun nga, gusto miyembro, tayo rito, wala tayong miyembro-miyembro. Kung Oo. gusto magpa-member, okay lang. Pero mas ini-encourage namin na pumunta At mag-aral. At mag-aral. Kung gusto nilang mag-stay pa rin dun sa kanilang, kung saan man sila, Oo. nasa sa kanila yon. Oo. Walang puwersahan, Walang ang mga tao ay pwedeng dumating, umalis, pwedeng nga dumating late eh. Maraming Kaya dumarating late eh. Dumarating late tapos, pero nag-aaral. At saka nag-aaral, hanggang Oo. sa ma-attend pa rin ng Bereans meeting. Oo. Kasi importante yung Bereans meeting. Oo. Kasi doon ho ang parang Bible study namin. Pero mas malalim kasi ang sakop ng Bible study namin sinasakop namin ang mga ibig sabihin ng mga Hebreo words na tinatawag sa Hebrew. Tsaka ito pa, sabi dito, parang kontrolado ng mga leader ang miyembro. Experience na natin yan. Parang tayo yata yung kinokontrol eh. Baliktad. Sorry, hindi naman gano'n. Ano. Tapos ito pang malupit. Oo. Ang ginagawa ng mga kulto, hinihiwalay yung mga pamilya yung mga tao sa pamilya nila. Oo. Tayo ini-encourage ka natin pamilya eh. Oo. Kaya dito pag pumupunta, sisimulan ng tatay kasi tinitingnan muna eh, no? Oo. Tapos magdadala ng isa anak, o Oo. dalawang anak, tapos maya buong pamilya na. So by family, no? Oo. Kasi ngayon ini-encourage din natin sila na huwag kayong aalis sa pamilya nyo kasi kayong ilaw dun eh. Oo. Hindi nyo naman kailangan kumbinsin sila ng kumbinsin. Ang ipakita nyo lang na bakit tayo iba. Hindi natin kailangan umalis sa harap nila or what, di ba? Pero meron kang may darating na panahon sa iyo Oo. na Kailangan mo na rin umalis. Hindi, kailangan mong sabihin Yung yung totoo. Oo. At kailangan piliin mo yung Oo. ano ang katotohanan. Pero hindi mo naman kailangan puwersahin. Hindi mo pwedeng persahin. Ipapakita lang natin yung Oo. example. Katulad yan. Pero kung mabalik nga tayo sa sinasabi niya, Oo. tatandaan mo yung pinag-usapan natin sa Exodus Oo. na biglang inano ni saan ba kayo? Oo. Kay Jesus, who is on the Lord's side na So, tinatawag? kanino kayo sa Panginoon o dito kayo sa Dito kabila? di ba Kaya, sinabi niya doon sa mga Oo. gumawa nung mga golden Diyos-Diyosan. calf, mga Diyos-Diyosan. Oo. Yeah. Kanino ba kayo? Oo. Nangyayari sa inyo yun. Oo. Tsaka isa pa sa mga ng kulto, ayon sa kanila, kailangan pare-pareho itsura. Oo, may uniform pa nga. Oo, kailangan. May ganito, ganon. Oo. Yung mga, Yan din mga yan din ang Oo. isang hindi ko nagugustuhan sa kasamahan namin mga Orthodox. Kailangan meron kang tungkol sa buhok at meron kami po ay sumusunod lamang sa Biblia. yan. Tsaka walang control. Hindi, ang mga tao, tayo nga hinihinga, naalala ko tuloy nung ako'y bata-bata pa. Hindi naman malayong taong nakakaraan pa lang. Ano? Minsan, pag may magandang... Huwag ka magtatanong ng edad. Hindi naman. Hindi naman. Ngayon, pag minsan may magandang sermon yung pastor, minsan lumalapit ako, pastor, kasi hindi ko masyado hindi naman ako stenographer eh. Ang bilis-bilis ano. Ngayon, minsan hindi ko mahabol. Minsan lalapit ako sa pastor, maganda po yung message ninyo, baka pwede makahingi kopya. Dapat magsulat ka. Ayaw niya magbigay.
Ngayon, nung later on, nung medyo naging ano na rin ako, naging engineer na and all, nalaman ko, yung mga pastor, gumagamit na sila ng mga notes lang din, mga galing lang din sa mga... meron pa akong kilalang pastor kinopya lang yung mga notes galing sa isang pastor. Ano yun? Meron libro doon, Preacher's Outline. Ayan, may Preacher's Outline. Doon nila kinukuha. Libro na binibili nyo sa nandun na lahat Wala ka nang gagawin kundi sundin mo lang yung outline. Samantalang tayo, ang pinag-uusapan ho namin ay ang pardes. Yan. Di ba? Ikaw, paki-explain mo lang yung pardes. Yung pardes kasi ito'y biblical, ito yung pamamaraan ng mga Hudyo kung paano nila iniintindi ang Biblia. No? Ang pardes, acronym siya ng P para sa peshat. Ibig sabihin, literal. Ano yung ibig niya sabihin, sinasabi niya yun. No? Literal yun, peshat. Tapos yung remes, ito naman po yung symbolism. Symbolism. Hint. Symbolism. Parang, ano lang, yung mga parang, anong ibig sabihin? Parang gano'n, ano? Parang ano lang siya, symbolism lang, ano? Yung derash, ito yung mga ibang references. Yung pinapag-aralan mo, yung makikita mo bawat sa word. Genesis, makikita mo sa Exodus. Anong ibig sabihin ng word nito? Anong maraming pang ibig sabihin? Maraming ibig sabihin. At ito pa yan, yung bawat letra ng Hebreo, may ibig sabihin yan. Kaya may istorya yan, doon pa sa isang istorya sa ano. Kaya napakalalim Kasi ang mga kababayan, kapatid, yung mga letra ng Hebreo, may ibig sabihin yun. Katulad ng, kunwari na lang, yung dalet, yung pang-apat. Kasi, Aleph, Bet, Gemel, dalet. Yung D. Sabihin natin D. Madaling tandaan kasi dalet Door. Ibig sabihin door. At yan makikita mo sa Shema. Marami yan. Sa Shema. So, doon yung peshat, literal, remes, yung symbolism, derash, yung reference, yung sod, yung spiritual na misteryoso. Ano bang ibig sabihin nito? At saka napakalalim yan. Tsaka itong apat na ano na to, yung peshat, remes, derash, saka sod, pardes, no? Hindi nagkokontrahan. Isa lang ang tungo. Isa lang ang tungo. Kumbaga sa sibuyas, layer by layer lang, pero isang sibuyas lang. Hindi siya ibang hindi yan ang ibig sabihin. Magandang example mo yung sibuyas. Kasi pag ganun mo, yung balat, tapos may isa pang balat. Pero puro sibuyas yun. Puro sibuyas yun. Yun ang ibig po namin sabihin sa hindi kaya nakakaiyak minsan. Nakakaiyak. Pag naintindihan mo, nakakaiyak. Pag naintindihan mo, maiiyak ka dahil sibuyas, nakakaiyak. Ngayon, pero hindi alam ng mga ibang nating kababayan, ang pardes. Actually, yung word, yung salitang paradise, galing sa pardes yan. Galing sa pardes. Kasi, kapag inaral natin ang salita ng Panginoon, ayon sa pardes, ayon sa Hebreo na pamamaraan, makakarating tayo sa paraiso. Paradise, paraiso. At saka, our Lord Himself, ganun ang ganun ang ginamit niya Pardes mismo Ngayon, anyway, malapit na tayo, medyo napahaba tayo. Pero ngayon, katulad nito, katulad niya, may akusasyon dahil daw hindi na tayo kumakain ng baboy at mga kulto na. Hindi naman pwede ganon. Kasi maski ako as a Baptist, may freedom ang tao ayon sa katuruan na rin ng mga Bible teacher ko sabi niya sa Bible school din naman tayo na ang tao may freedom na kumain. Kaya nga ginagamit nila ito na argumento na pwede na sila kumain ng baboy kasi libre sila. Then kung libre sila, libre rin ako na sundin kung anong salita ng Biblia. Di ba? Ang Shabbat, ganun din. Ayon din sa katuruan na pwede tayong sumamba ng kahit anong araw. At ito pa nga At pinili natin yung Shabbat. Samantala sa appointed times. Pero maano ko yung Shabbat? Yan ang sinyalis mo Yan ang sinyalis. Yan ang agreement mo. Yan ang covenant. Covenant mo sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon at sa iyo. Yan yung nagkakaintindihan Bakit ano ba ang senyales natin dalawa? Di ba? Ganon, di ba? Kunwari, kailangan may identity. Kaya may identifying mark na tinatawag. Yung kung ikaw ginagawa mo ito, kung naka-uniform ka, ay taga St. Isko ka, o taga Adamson, o Papua, ganon, may uniform Alam nila. Meron kang mark. Meron kang karakter. May karakter. Ngayon, kapag ikaw
ayon sa Biblia, kapag ikaw ay nag-observe o sumasamba ka sa Panginoon on the Shabbat, Exodus ito yung 31:13 na tayo. ito yung senyales mo sa Panginoon. Sign between you and the Lord, di ba? Ngayon, ang ano naman, in fairness naman, yung linggo, senyales ng mga Kristiyano. Totoo yun. Kasi lahat sila pare-pareho, Kristiyano. Kasi nung araw, 321 AD, yan ang Sunday law, which is actually a Constantine edict. Naging uniform naman nila. Yan naman ang senyales. Kailangan nagsisimba, linggo, Kristiyano ka. Nagsisimba ka ng Shabbat, covenant naman ito. Ito naman yung senyales between us saka ang Panginoon. And the Lord our Maker. Ngayon, sinasabi rin nila, isa sa mga argumento na hindi ka na nag-observe ng Christmas, ng Easter, may mga kapatiran din tayo mga Kristiyano, especially sa mga conservative, na hindi naman nag-observe ng Christmas, saka ng Easter. Bakit sila hindi naman kulto? Di ba? Kasi mayroon ng pangalan Baptist. Dahil may pangalan lang na Baptist, hindi Messianic. Pero ang totoo niyan, may freedom tayo. So, yung freedom na yon, gagamitin ko yon para sundin yung Biblia. May freedom tayo, meron tayong kalayaan. Kung meron tayong kalayaan na pumili ng araw ng pagsamba, meron tayong kalayaan na kung anong pagkain ang kakainin natin, pipiliin ko kung ano yung nasa Biblia. Mas safe yun eh. Hindi ka taliwa sa sinasabi ng Biblia. Ngayon, pag sinabi, dumating ang araw, sinabi ng Panginoon, nandoon na ako sa judgment. Sinabihan sa ako, Richard, bakit hindi ka na nagsisimba ng linggo? Dati nagsisimba ka ng linggo. Panginoon, binase ko lang naman ang salita mo eh. May dahilan tayo. Dito nasa Exodus 20, doon sa magmula sa una. Genesis 2:2-3. Doon lahat. Panginoon, doon ang basis ko eh. Pero kung baliktarin natin. Ito maidagdag ko. Ang nagbigay ng batas na ito is mismo si Yeshua. Kaya nga. Sabi niya, Lord of the Sabbath siya. Siya yung Panginoon ng Shabbat. Pero ito ngayon, babaliktarin natin. Kunwari, linggo ako lagi. Okay, linggo. Ngayon, dumating ang panahon na humarap ako sa Panginoon. Sabi niya, Richard, bakit ka nagsisimba ng linggo? Anong sasabihin ko? Kasi yun ang nakagawian. Dahil ito yung tradisyon. Dahil, di ba sinabi ko sa salita ng Biblia, dala-dala mo yung Biblia. Dala-dala mo yung Biblia. Ano doon nakasulat? Tandaan mo. Sabi po ni Pastor, hindi pwedeng idahilan Pagka sa final analysis, sa final judgment, hindi mo pwedeng idahilan. Na pwede bang, Pastor, paano to? Diba? Tapos sabi niya, bakit samantalang siya, ganun din. Kaya nga, tapos hindi ka na bakit hindi ka na nagse-celebrate ng Christmas? Ba't hindi ka nagse-celebrate ng Easter? Panginoon, wala naman sa Biblia yun. At saka, wala namang sinabi si Jesus Christ, walang events sa New Testament na meron siyang Christmas, meron siyang New Year, meron siyang kung ano. Kasi ang pagkamatay ng Panginoon, Passover, hindi Easter. Kasi Easter, galing kay Istar yan eh. Yung Astarte. Astarte, yung cult. Yung paganism yan. Paganism. At saka, pagano. Kumakanta sila ng Easter cantata. Yeah. Pero yun baka sa kinakantahan mo yung isang goddess. Anyway, ngayon isa sa mga natin na pagiging yung iba nga ay kulto, kapag hindi naniniwala na iisa lang ang Diyos. Isa lang ang Panginoon, Pag hindi naniniwala kay Yeshua, na siya'y Diyos o siya'y Panginoon at tanging tagapagligtas. Naniniwala tayo ron. Napakaraming Diyos. Wala tayong ibang tagapagligtas kundi siya lamang. Hindi dahil sa tayo'y gumagawa ng mga batas na to, nag-observe tayo ng Torah. Hindi. Kaya tayo nag-observe ng Torah dahil niligtas na niya tayo. Naniniwala tayo sa kanya. Sabi niya, yan ang prutas ng kaligtasan natin. Sabi ni Paul, believe in the Lord, believe in the Lord Yeshua and you will be saved. Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Susundin ko siya. Okay. Right? Hindi, sa Revelation. Ando ng 14:12, ando ng 12:17. Anong bantayan mo? Ang commandments ng Panginoon. Ngayon itong again, yung Bible, isa sa mga ng mga kulto, meron silang ibang Bible. Tayo ang Bible natin, yun pa rin yun eh. Original pa rin. Iniunawa natin, sinusunod natin. Pero pinapag-aralan natin kasi may mga maling translation. Kaya natin bumabalik tayo sa original na lingwahe. Original. Pero yung pa rin. Ako, King James ang gamit ko, bro. Mahirap panintindihin yung English. Alam mo kung bakit gusto kong King James? Kasi
word by word ang Oo. translation niya eh. Pero Madaling hulihin ng mali. Oo. Pero tayo naman ginagawa natin. Yan, Meron tayong King James, Oo. meron tayong ESV, Oo. meron tayong WEB, Yan, oo. NEB, Oo. pero kino-compare natin. Yan. Gusto natin matungayan Oo. yung tunay na kahulugan. Oo. Pero kasi nga, taas mo ang balik tayo sa original language pag hindi natin makuha. Yan, Dahil nandun oo. mismo ang tunay. Eh. Oo. Saka tayo naniniwala na ang Panginoong Yeshua ay galing sa eternal past, sa mula nung nakaraang panahon pa. Oo. Siya ang may gawa ng langit at Is the lupa. same Naging yesterday, tao siya, naging tao na pisikal ha, Oo. namatay, pinako sa krus, nabuhay At na makatlong araw, nakita ng mga tao for mga 40 days. 500 Ng ng 500. mga apostles, Oo. ng mga pamilya Tapos niya. nakita nilang umakyat. Umakyat sa Nag-ascend. At Umupo siya sa bababa. umupo sa Pamuli. katabi ng Diyos Ama, no? Oo. Panginoong Ama. Tapos babalik na muli. O paano tayo naging kulto? So Kaya hindi. So anyway, tapusin na natin 'to. Sa susunod na lang ulit mga kababayan, kapatid, at tayo'y manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa panahon na ito na binigay niyo sa amin. Nawa ay naging maganda ang aming pag-uusap at naway makatulong makatulong ito sa mga kapwa naming mananampalataya. At salamat po sa lahat-lahat at kayo po'y pinupuri namin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua HaMashiach, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Hanggang sa muli, sa Usapang Misyanik, Maraming tuwing salamat. Biyernes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.